ba sa mga Diyos-Diyusan ay nagtungo sa lungsod ng Mudin upang utusan ang mga taga roon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatiyas at ang 5 niyang anak. Nilapitan ni Matatiyas ang mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga Hintil at ibang mga taga-Hudeya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpalaan kaniya ng pilak, ginto, at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatiyas, "Kahit lahat ng Hintil ay sumunod sa hari, at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari, at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman." Katatapos pa lamang na magsalita si Matatiyas ng isang kapwa Hudiyo, ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Mudin at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatiyas, nag-alab siya sa puot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang mga sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan, gaya ng ginawa ni Pinis nang patayin nito si Simre na anak ni Salu. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatiyas ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw, "Sino mang tapat sa tipan ng Diyos ay tumutupad sa kanyang mga utos, ay sumunod sa akin." Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang na nanirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol
ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po lahat. Tinig ng Panginoon sa loob ng mahinahon. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem, ay matanaw niya ang lungsod. Ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway. Kukubkubin at gigit-gitin sa magkabila-bila. Mawasakin kanila at lilipuli ng mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa iba't iba pong mga grupo na naririto, mga pilgrims, muli po ay ang malugod naming pagtanggap sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. At pagbati, magandang umaga po sa inyong lahat. Katapatan sa Diyos at pagkilala sa mga biyaya. Ito yung dalawang matingkad na tema na narinig natin mula sa ating mga napakinggang pagbasa. Tingnan po muna natin. Unang punto, ang tapang at katapatan ng pamilya ni Matatias. Ito po yung narinig nating unang pagbasa mula sa aklat ng Makabeyo. Nakita natin ang matapang na paglaban ni Matatias at ng kanyang mga anak laban sa utos ng hari na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sila sumunod sa kapalit na ginhawa, posisyon o kayamanan. Kaya nga balikan natin ano ba ang sabi ni Matatias. Kahit na sundin ito ng buong bansa, kami at ang aming mag-anak ay mananatiling tapat sa tipan ng Diyos. Napakahalagang aral nito ngayon sa panahon na madali tayong sumabay sa agos ng mundo, madali tayong makompormiso sa kasinungalingan, sa mali. Tayo ba'y kayang tumayo at magsabi ring hindi? Sa Diyos pa rin ako. Mananatili ako sa Kanya. Ang katapatan sa Diyos ay hindi laging madali. Minsan, may kapalit itong hirap, pagod, hindi pagkakaintindihan o maging sakripisyo. Pero tandaan natin, ang tanging tunay at matatag na gantimpala ay yoong nagmumula sa Diyos. Ikalawa, tingnan naman natin yung pagluha ni Jesus para sa Jerusalem. Jesus wept for Jerusalem. Ito yung ebanghelyo. Umiiyak si Jesus habang tinitingnan ng lungsod ng Jerusalem. Bakit? Dahil hindi nila nakilala ang oras
ng pagdalaw ng Diyos. Ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos upang sila ay maligtas. Ang lungkot ni Jesus ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-ibig. Lubos siyang nagmamahal, ngunit ang tao ay patuloy na tumatalikod. Narin na yung biyaya, ngunit hindi natin pinapansin. Mga minamahal kong kapatid, baka tayo rin ngayon ay tulad ng Jerusalem. May tawag ang Diyos sa ating puso, pero mas pinipili natin ang ibang bagay. May pagkakataon para magbago, pero inuulit lang natin yung dati na nating mga pagkakamali. May paanyaya ang Diyos na magbalik loob, pero mas pinakikinggan natin ang ingay ng mundo. Ngayong pong araw na ito, patuloy pa rin tayong papalapit sa pagtatapos ng kalendaryo liturhiko ng simbahan. Tinatanong tayo ng Diyos, tapat ba ako sa Kanya? Kahit mahirap, nakikilala ko ba yung oras ng biyaya na ibinibigay niya sa akin? Ako ba'y lumalapit o lumalayo sa Diyos? Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang panlabas na pagsunod. Ito'y desisyon ng puso. Araw-araw, bawat sandali, na piliing maging tapat sa Diyos kahit mahirap. Kilalanin natin ang bawat pagkakataon na ibinibigay niya upang tayo ay lumalim sa pag-ibig. Kaya muli, hilingin natin sa Diyos. Patuloy nating sambitin sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po kami ng tapang ng tulad ng kay Matatias at ng malinaw na mata upang makita ang iyong pagdalaw sa aming mga buhay. At kapag dumating ang mga biyaya, huwag nating sayangin, huwag nating aksayahin. Tanggapin natin, sundan natin, at hayaang ang Diyos ang maghari sa ating mga puso. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manaming lumikha ay pagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
siyang nagmulat sa bulag, sa pilayay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ng iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisilidisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa patawarin mo kami
Manalangin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagwa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na November 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ika-9 ng umaga at ika-6 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling,
psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up, acupuncture at bloodletting. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Dahil dito, pansamantala pong may pagbabagong oras ng ating mga misa sa November 23. Ika-5, ika-7 at ika-9 ng umaga. Ika-1 ng hapon ang First Communion at Kumpil ng mga kapatid nating PWD. Ika-4 ng hapon at ika-6 ng gabi. Naway magabayan po tayo ng mga schedule na makikita din sa ating FB page. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundles, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagdarasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Paanyaya po, tayo po'y sama-sama sa panalangin pang-umaga. Tayo po ay tumayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang aking Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan, ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang hari, higit man binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas na at kabundukan. Kanya rin ang dagat, kanyang nilalang. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo ay lumapit sa baba at magbigalang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalingan niya. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Inyong puso'y gasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok na inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, Sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos.
Panalangin sa umaga, sabay-sabay. Pagdating ng umaga, ang lagi nating dasal, si Kristo'y dakilain sa gawang nakaatang. Sa paglipas ng gabi, sa pagdating ng araw, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Umawit ng papuri ng may tuwa at galak, si Kristo'y dakilain ng pusong lumiliyag. Mapapawi ang takot, mundo ay liliwanag, si Kristo'y dakilain ng bayang iniligtas. Kahit lupa at dagat, maging ang kalangitan, si Kristo'y dakilain masayang aawitan. Mula sa kalaliman hanggang kaitaasan, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Tayo po ay magsuupo. Gumising ka't tugtugin mo ang lira at alpa at may galak na hintayin ang darating na umaga. Mahabag ka, O aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa ilalim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Yaong aking tinatawag, ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdudulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik, ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa akin di ikakait. Kasama ko'y mga leyon, kapiling ko sa paghimlay, mabangis na mga hayop na sisila sa sinuman. Parang sibat at palaso, yaong ipin nilang taglay, matutulis yaong dila, di naanimoy mga sundang. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Nadarama ng sarili ay dusat pagkasipayo, pagkat hinuhuli ako't nais nila'y masilo. Humukay ng isang bitag upang ako ay mabuslo, ngunit sila ang nahulog sa bitag na itinayo. Nakahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawan ko, gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo yaong lumang lira at alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Panginoon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas, ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa taas, ang taglay mong kabantugat, di naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gumising ka't tugtugin mo ang lira at alpa at may galak na hintayin ang darating na umaga. Ang bayan ko'y mananagana sa mga kaloob kong biyaya, wika ng Panginoon. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Sapagkat tinubos ng Panginoon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan. Dahil sa mga pagpapala ng Panginoon, saganang trigo, bagong aklat at langis, at maraming bakahan at kawan ng tupa, matutulad sila sa isang halaman ng dinidilig, hindi na sila muling magdadalamhati. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga,
makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ng pinakamainam na pagkain ang mga saserdote. Mananagana ang buong bayan dahil sa kabutihang aking ipamamalas. Ito ang sabi ng Panginoon. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang bayan ko'y mananagana sa mga kaloob kong biyaya, wika ng Panginoon. Dakila ang Panginoon at dapat siyang papurihan sa lungsod niyang banal. Dakila ang Panginoon, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Bundok sa hilaga na galak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay kanyang winawasak, ang naglalakihang barkong naglalayag. Sa banal na lungsod ay aming namasid, ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Diyos na Panginoong makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamamahala ay makatarungan. Kayong taga-Siyon dapat na magalak, at ang buong Huday magdiwang na lahat, dahilan sa Panginoon sa hatol niyang tumpak. Ang buong palibot ng Siyon lakarin, ang lahat ng tore doon ay bilangin. Ang nakapaligid na pader pansinin, mga muog nito'y iyong siyasatin. Upang sa susunod na lahi isaysay, na ang Diyos ay Diyos natin kailanman. Sa buong panahon, siya ang patnubay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dakila ang Panginoon at tapat siyang papurihan sa lungsod niyang banal. Pagbasa mula sa sulat ni Isaías. Ito ang salita ng Panginoon, ang aking trono ay ang kalangitan, at itong daigdig ng aking tuntungan, saan ka gagawa, paano mo gagawin ang aking templo, na aking tirahat pahingahang dako. Sa lahat ng bagay ang may likhay ako. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod ay ang kahabag-habag at mababang loob. Sa aking salita, siya ay may takot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Aking gagawin ang iyong kalooban. Panginoon, iyo sanang pakinggan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Papuring awit ni Zacarias, tayo po ay nakatayo. Maglingkod tayo sa Panginoon na may banal na pamumuhay at ililigtas na tayo sa ating mga kaaway. Tayo po, purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ay isang makapangyarihan tagapagligtas.
mula sa alipin ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya. Banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang handa ang kanyang mga daraanan, at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. maglingkod tayo sa Panginoon na may banal na pamumuhay at ililigtas na tayo sa ating mga kaaway. Pinagkalooban tayo ng Panginoong Hesukristo na isa pang bagong araw. Bilang tugon, pasalamatan natin siya at idalangin. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Inialay mo ang iyong sarili bilang hain para sa aming kasalanan. Tanggapin mo ang aming mga gawain ngayon at mga kahilingan. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Dinulutan mo kami ng kasiyahan sa liwanag nitong bagong araw. Manahanawa sa aming mga puso ang kaliwanagan. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Pagkalooban kami ng lakas na maging mahinahon sa mga kapwan, aming makakadaog palad ngayon at matularan ka namin, Panginoon. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Imulat sa amin, Panginoon, ang iyong habag at ang iyong lakas ang aming maging galak. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Sabay-sabay tayong dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, sa umaga, tanghali at gabi, tinatawagan ka, alisin sa aming mga puso ang dilim ng kasalanan at akitin kami sa liwanag ng iyong katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.